Yan, kabayan, kamusta naman ng kabayan? Dito na naman tayo ngayon sa taniman natin kabayan. Ito tayo, magtatanim tayo ng kabayan, yung dragon fruits. Mula dyan, papunta dun sa sapa kabayan. Para medyo malapit siya sa tubig ba? Yan, nililinis na natin ang maayos ng kabayan. Para maganda taniman ba si kabayan pag malinis ng isang lupa. Yan o, yung lupa natin niya kabayan, medyo buhagag. Tapos meron tayong dyan kabayan. Yan yung balanghoy natin kabayan, dati tinanin. Ang problema, inabot ng tag-init kabayan, kaya yung niluto natin iba. Medyo mapait sa kabayan ba? Mapait yan, lalaki pa naman ang bunga kabayan. No? Ang laki ng bunga, pero sayang. Itatapon na lang natin kabayan, gawin pataba na lang niya sa lupa. Ay, meron pa yung kabayan. No? Ano, malalaki rin ang bunga kabayan eh. Malaki rin ang bunga yung kabayan. Ang problema, hindi nga natin makain kabayan dahil sa yung yung mapait. Yeah, kabayan o yan. Niipon ko yung mga kabayan. Ito naman kabayan, ito yung yung pinagulingan ko na lupa kabayan na tinago ko lang ba. Kasi alam ko magagamit din, darating araw magagamit din yung kailangan ko kabayan kasi magtatanim ako ng dragon fruits kabayan. Ayan kabayan, napakagandang lupa yung kabayan, yung pinagulingan na lupa, napakaganda, maganda yan sa mga halaman natin kabayan. Yung lupa, pag hinahalo natin, natin ganyan, man-neutralize kabayan ba? Wala yung acidic, basta tamang pag-ano lang kabayan. Kabayan, bago natin itatanim yan, nilagyan na natin kabayan. Lagyan na natin kasi minsan kabayan, yung nakikita natin, halimbawa magsunog tayo kabayan, di ba pag nagsunog tayo, tapos magtanim tayo, makikita mo yung mga tanim kabayan, napakataba kabayan. Kaya mula nung na-discover ko ganyan, ginagamit ko na yung ganyan kabayan. Yan, bago ako magtatanim, nilalagyan ko na ng kabayan. Yan ang pinagulingan, Pinagulingan. Para maganda ang lupa ba? Magiging buhagad din ang lupa, kabayan. Magiging buhagad ang lupa. Yan naman kabayan. Yan yung kabayan. Yung itlog ba na hina natin. Yung iniipon natin. Pag nagluto na itlog, iniipon. Tapos yan nilahalo ko rin niya kabayan. Kasi calcium niyang kabayan eh. Ang paganda rin sa lupa, papabuhagad din niya kabayan. Kasi hindi basta-basta madurog yan. So yung lupa dyan, magiging buhanggaga. Tsaka maraming benepisyo ang mga halaman kabayan pagdating sa ng itlog. Yung ng itlog. Yung balat ng itlog. Kaya lagi akong pagluluto ng itlog yan, iniipong kabayan para pagdating araw, kagaya ngayon, kailangan na natin yung kailangan na natin yung magtatanim, ang mapanibagong tanim. So may magagamit kabayan. Ayun ang pinakamaganda kabayan, yung balat ng itlog. Yun, kaya iniipon ko yung kabayan para kung sakaling kailangan natin, magagamit natin kabayan. Kagaya ngayon, yung tatanim tayo ng dragon fruits. So meron tayong magagamit. Tsaka maraming benepisyo sa sa halaman kabayan. Yan napakaganda tingnan kabayan yan, ang ganda tingnan yan, naayos ko na kabayan. Pagkatapos ng kabayan, lalagyan natin ng mga kahoy. Yan, lahat ng kabayan, papunta doon. Kasi ang pagtatanim natin ng dragon fruits kabayan, ng 1 foot ba ang layo kabayan, kaya diniretso na natin yung para yung ugat, siya, yung pantay-pantay yung ba. Yan kabayan, nag-umpisa na tayo magtanim kabayan. And kasama ko yung pusa kabayan, napakabait na pusa. Kung saan ako pupunta, sasama yan kabayan. Yan, sama yan, nakikiano yan kabayan. Yan, nakisuso yan sa kabayan. Yan kabayan yan. Ganun lang ang pagtatanim ng dragon fruits kabayan. Pag binaw natin, mga 2 inches lang. Para hindi mabubulok ba. Ayun lang pagkakaano ko yung nakikita sa mga video para hindi rin mabubulok. So 2 inches lang, tapos itatali natin kabayan kasi mabigat ang dragon fruits Mabigat kasi yung dragon fruits, kaya itatali natin hanggang sa pagtaas na kabayan. Yan. Yan, meron na akong mahahaba na iba kabayan
Mahaba na yun, puputulan na lang yung kabayan. Pagputol nun, yun, magsasanga na yun. Yun na yung pagula yung sanga. Tsaka, season kasi pagbunga ng kabayan, yung dragon fruits. Kaya, ngayon, nagtanim ako. Matagal pa naman yung bunga uli. At least, yan, pagulangin yung mga puno niya kabayan. Tsaka, pasangahin natin ng marami para pagdarating ang araw na kailangan na natin pabungahin at abris lang, parang nakaredy na kabayan ba? Yan, dito mo yung hawak ko kabayan, no? Yan, no? Yan, gulang na ano yung kabayan, na cuttings. So, mabilis na lang niya magbunga siguro. Tsaka mag-produce ng mga sanga agad kabayan. Yan, kasi iba niyan, gulang ay kabayan. Tatapos na natin kabayan, no? Yan, tatapos na natin yung naitali na natin lahat. Yan, ibalik na lang natin ibang lupa niya sa gilid para matabulang konti yung mga puno niya kabayan. Tapos ang gawin natin niya kabayan, ano lang yan, yung kumbaga, alagaan na lang natin. Lagyan natin ng mga organics, gaya ng bimina rabbit natin kabayan, marami tendency na rabbit. Diyan natin itatambak sa sa gilid niya kabayan. Kasi ang divina rabbit kabayan, pwede na itambak agad. Yan, malapit yan sa sapa kabayan. Yan, sapa niyang kabayan. Napakalaking sapa ito, napakaganda sapa natin kabayan. Maganda yung location natin kabayan, ay, no? Ang ganda. Tutuwa ako niya kabayan kasi sa wakas natapos din niya kabayan. Di rin magtatanim kabayan, eh. Pero yan lang naman yung kumbaga natin, eh. Kumbaga yung challenge ba, tsaka experience na tayo ng dragon fruits. Kasi yung dragon fruits kabayan, yung gumawa ako ng video na napabunga akong dragons, napakasarap kabayan. Saka maraming benepisyo sa katawan natin kabayan, dragon fruits. Kaya kabayan, magtanim tayo. Lagi kong sinasabi kabayan, marunong ako magtanim, hindi lang ako magaling tulad na iba nagtatanim. Bye-bye!